Pag-ibig at kapayapaan nawa po ang maghari at mamalagi sa atin. Mag-share lang po ako ng aking munting nalalaman ayon sa Biblia. Sa awit 19, versikulo 7, ang nakasulat ay, ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagsasauli ng kaluluwa. Ang patotoo ng Panginoon ay tunay na nagpapapantas sa hangal. Ang kautusan daw ng Panginoon ay sakdal na nagsasauli ng kaluluwa. So, yung puso po ba ay yung kaluluwa po ba ay may puso? O, natural po may puso yung kaluluwa. So, napakahalaga pala ng salita ng kautusan ng Diyos. Sabi nga, sakdal ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagsasauli ng kaluluwa. Hindi lang puso ang maisasauli, buong kaluluwa. Tapos, ang puso po ay napakamahalaga. Sabi po, sa Kawikaan 4:23, ingatan mo ang iyong puso sapagkat dinadaluyan ng buhay. May nadinig din ako na may nabasa din ako sa awit pala na yung masama ay nagsalita sa puso ni Haring David, nagsasalita ng kasamaan, etc. Hindi ko matandaan tayo, sa awa tulong ng Diyos, na bautismuhan sa tunay na iglesia. Siyempre, di ba, pag nabautismuhan, wash out lahat, malinis lahat, buong pagkatao, buong kaluluwa. Ano lang po ako, natuwa lang po ako sa alaala na kasi maduming sobra yung dati kong pagkatao Ay, salamat sa Diyos. Ayun po, tayo magkakasama tayo sa bayan Diyos. Lalo na kasama natin yung mga taga-ahin natin. Ang kanilang pananampalataya ay dalisay na. Nadinig ko kay Brad Eli, tayo daw ay gaya ng mga ginto at pilak na dinadalisay. Yung pagkadalisay ng ating mga taga-akay ay siguro mga 24 carats na yun, o baka may higit pa kung may higit. Baga, sagad na yung pagkakarats na, mataas na. Sila yung mga kasama natin sa puso, sa isang katawan. Ang naging sa akin na pag-isip-isip ko sa talata na yun, yung salita ng Diyos nagsasauli ng kaluluwa. Tapos, yun nga, sa kaluluwa, syempre kasama dun yung puso. So, yung puso, di ba, may talata din sa 4:20-21 na, anak ko, makinig ka sa aking mga salita. Ikiling mo ang iyong pakinig sa aking mga sabi. Huwag mga hiwalay sa iyong mga mata. Ingatan mo sa kaibuturan ng iyong puso. Yung salita pala, inilalagay sa kaibuturan ng puso. Ito pa isang talata. Awit 119, versikulo 11. Ang salita mo'y aking itinago sa aking puso upang huwag akong magkasala. The word have I hid unto thine heart that might not sin against thee. Yun pala, sa puso pala itinatanim ang salita. So, may nabasa din akong na talata. 119 din yata yun Panginoon, Huwag mong kunin ang iyong salita sa aking bibig. Huwag mong ibalik mo, huwag mong bawiin ang iyong santong espiritu. Yung salita, espiritu yun
sa pamamagitan ng kautusan ng Panginoon, either na ginaganap mo or pinapakinggan, binabasa, sinishare mo, pinopost mo, or ipinapangaral mo, masasauli yung kaluluwa. Sabi, ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagsasauli ng kaluluwa. Masasauli yung kaluluwa. Siyempre nga, sa kaluluwa, kasama na dun yung puso. Yun po, sana may naidagdag ako sa inyo kahit konting karunungan na magtiwala sa kautusan ng Panginoon. Nasakdal. Meron pa sa Awit 12 versikulo 6. The words of the Lord are pure words, as silver tried in the furnace of earth, purified 7 times. Di ko alam kung kabisado ko sa Tagalog yun. Ang salita ng Panginoon ay dalisay na salita na sinubok gaya ng pilak na sinubok sa hurno ng lupa na makapitong dinalisay. Subok na subok ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos napapanday sa mga taga-akay kasi sila yung gumaganap ng lubos ng kautusan ng Diyos Sila yung tumutupad sa maraming paraan, halos lahat ng kautusan bilang isang nangunguna, taga-akay, naglilid. Sila ang pinaka mabuting halimbawa para sa mga lingkod ng Diyos. Sa kanila mas napapanday yung salita ng Diyos. Kasi di ba, pag miyembro ka lang, yung pagsubok mo malayo sa dinadanas ng mga taga-akay. Mas mahirap ang pagsubok na dinadaanan nila, mga tiisin. Di ba nga sa unang Pedro 1:7, yung ano ba yun? Yung pananampalataya, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy. Yung pananampalataya, sinusubok sa pamamagitan ng apoy. Mas lalong nasusubok yun sa hurno ng lupa. Ang pag-aalala kong ibig sabihin ng lupa, yung mga taga-akay. Kay Bradelli ko napakinggan yun. Yung lupa, taga-akay. Mas nasusubok yun sa mga taga-akay kila Kuya Daniel. Yun po, sana may naibahagi po ako sa inyo kahit papaano. Ingatan nawa po at samahan nawa po kayo ng Panginoon palagi.